Hello mga ka-farmers! Magandang araw! Kumusta po kayo? Welcome back po dito sa aking munting channel. At for today's video po ay magpapatubo na naman ako ng buto ng kalabasa. Meron po ako ditong kalabasa na ibinabad sa tubig at binalot sa tela ng 2 araw. So ngayon po ay lilipat ko siya dito sa tray. So ang ginawa ko po ay nagmix ako ng malambot na lupa at vermicast. So, kailangan po pag naglagay tayo ng lupa dito sa seedling tray ay malambot ang lupa. So, minix ko lang po ang vermicast tsaka malambot na lupa, buhagag. Ang buhagag na lupa guys ay meron lang dito sa mga tabi-tabi kung saan tayo nagsunog ng mga basura, mga winalis natin. Lalambot po yung lupa. So, doon lang po ako kumuha ng lupa, malambot yan. So, ganyan po, ang hinalo ko lang siya sa vermicast. So, nilagay ko siya sa tray, ganyan. And then, nilagyan ko, pagkatapos ko po nilagyan yung tray ng malambot na lupa, ay ang isang tray uli ang ipinangbutas ko sa kanya. Para hindi na tayo magbubutas ng isa-isa pa, diba guys? Less trabaho kung ganyan. And then, sunod ko ulit, linagyan yung isa na naman guys. Ayan, hanggang matapos yung paglagay ko niyan ng vermicast sa ating seedling tray. Ididiin lang po natin bagya ang isa pang seedling tray sa ibabaw para mabutas yung sa ilalim. So, yan po ang kanyang resulta. So, ito nga po guys, yung sinasabi ko kanina na buto ng kalabasa na binabad ko sa tubig at binalot sa tela na basa ng 2 araw. So ayan guys, mahaba na siya at kailangan na natin siyang i-transfer dito sa seedling tray. So ayan ang itsura niya guys. Mas madali kasi guys pagpatubo ng kalabasa kapag ibababad muna natin siya sa tubig ng mga 24 hours. 24 hours ko siya binabad guys. Pagka kinabukasan ay binalot ko na rin siya sa basang tela. Ang basang tela guys, hindi naman kailangan na tumutulo. Pilipitin natin siya guys yung tela. Kailangan siya tumutulo. Tapos balutin natin siya doon. So yun nga guys, pagkatapos ng 2 araw, ganyan na siya. Mahaba ng kanyang ugat. Tapos linagay ko siya sa seedling tray ng dahan-dahan. Kailangan wag mabali ang kanyang ugat. Kasi pag nabali ang ugat niya guys, ay hindi na siya tutuloy na tutubo. And then dahan-dahan ko din siyang nilagyan ng ng vermicast sa ibabaw. Ayan guys. Ganyan lang ang magpatubo guys ng kalabasa. Ito po mga ka-farmers ay base lamang po ito sa aking experience kasi ito po talaga yung ginagawa ko. Hindi po kasi lahat ng magsasaka mga ka-farmers ay pare-pareho ang mga diskarte sa pagpapatubo ng mga buto. Meron man po yung iba ay direkta sa lupa. Pero mas maganda po yung dito na sa tray para po sa akin mga ka-farmers. So ayan nga mga ka-farmers, habang hinihintay kong mag-germinate ang buto ng kalabasa ay siyempre lininis ko na itong ang pagtataniman ko ng kalabasa para pagka pwede na siyang i-transplant ay malinis na ang aking pagtataniman. So mga ka-farmers, ang ginamit ko nga palang buto ng kalabasa dito ay Dela F1 East West. At ito na nga po mga ka-farmers, makalipas ang 3 araw ay ito na ang aking pina-germinate na buto ng kalabasa. So mga ka-farmers, hanggang dito na lang po muna. Ako po ay magpapaalam sa inyo ng pansamantala. Kung sakaling nagustuhan niyo po ang aking video, pwede po paki-like. Malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye! Hanggang sa muli po, i-update ko po kayo sa susunod ko pa mga video kapag po ako ay magtatanim na. Bye-bye po! Thank you for watching! Bye!